Hindi po masama yun. Hindi po masama. Ang mga gamit, ang mga blessings, ay blessings. Ito ay bigay ng Panginoong Hesukristo sa atin para atin po itong ma-enjoy. Okay? So, pero meron pong maling paraan ng tao kung paano po tignan ang mga material things. At ngayon po umagang ito, yan po ang ating pag-aaralan. At titignan po natin ayon na rin sa konteksto at lawak ng biyaya, okay, ng Diyos. Tignan po natin ang mga bagay na ito. Kasi it involves a lot of attitude and wrong way of thinking dito po sa topic na ito, no? Pero bago po pala ang lahat, kayo po ay akin pong bibigyan ng isang recommendation sa isang aklat, no? Na nakaka-bless po talaga dahil alam nyo itong aklat pong ito, pag meron po kayo nito, parang tila kayo ay nag-Bible school na rin po. Parang kayo nag-aral sa Bible school. Ito po ay ang Bible 101. Okay, ito po ang Bible 101 wherein from Genesis and Psalms to the Gospels and Revelation, your guide to the Old and New Testament. Napakaganda po ng mga paliwanag at very smooth yung tinatawag na ibinigay na buod para maunawaan natin ang salita ng Diyos. Halimbawa ganito. Dito po tayo sa 1st and 2nd Timothy and Titus, pastoral letters ang tawag dyan. Para at least magkaroon po kayo ng idea ano po ba yung binabasa natin, bakit ito isinulat, at kanino ito isinulat, para hindi tayo maligaw sa context. Context is key, kaya kailangan alam po natin. So, yan pa. Pilimon, andyan. Tapos, ang maganda po nito, maski sa Old Testament, nandiyan po. God's people oppose Jeremiah. Bawa, ganon. Kikita po ninyo dyan. No? So, at least, meron kayong idea. Hindi yung maraming nakakalungkot, maraming Kristiyano ngayon, hindi nila alam yung pagkakasunod-sunod ng Bible, hindi nila alam yung tinatawag na context. O, yun po nakakalungkot. At saka, siyempre, mas maganda po talaga kung meron tayong support dahil yung mga theologians na ginamit ni Lord para makreate ang aklat na ito ay sila po ay nagsunog din ng kilay sa biyaya ng Panginoon para maisulat po ito at namaharating po sa atin. Ito po ay sa Shopee ko po nabili. Hindi po ganun kamahal. Mga 200 lang po yata mahigit ang presyo nito. Pero super nakaka-bless. Ito, Bible 101. Ito po ay isinulat ni Edward D. Gravely, PhD, and Peter Link, Jr., PhD. Junior, PhD. Ayan po. So, a crash course in Scripture. A crash course in Scripture. Okay? So, talagang mga buod ng mga Bible, malalaman po ninyo. Okay? Let's go and proceed sa ating pong topic ngayong umaga. So, sabi ko nga po kanina, ang mga blessings po maganda. Ang problema lang po talaga yung attitude ng tao. Kasi personally, may mga kilala po talaga akong talagang parang pera na lang talaga ang kanilang dahilan para mabuhay. And it's so sad. It's so sad. Kasi talaga po meron pong tinatawag na eternal life, no? Both in heaven and in hell. Okay? When you have Jesus, you will spend your eternity in heaven. But when you reject Jesus, in hell. Diba? Pero tingnan po natin dito. Tingnan po natin mabuti. Itong sinasabi ng Bible tungkol sa yung mga tinatangkilik natin, yung mga pera, yung mga blessings, no? Paano po ba natin ito dapat tignan? Ito po nakalagay dito. Dito po umpisahan po natin sa 1 Timothy chapter 6. Malamang yung iba dito familiar na dito, no? 1 Timothy chapter 6 verses 6 to 8. 1 Timothy chapter 6
verses 6 to 8. Let's start muna sa verse 6. Okay? Okay, I will put this here. Okay, 1 Timothy chapter 6, umpisahan natin sa verse 6. Now, godliness with contentment is great gain. For we brought nothing into this world, and it is certain we can carry nothing out. Gusto mo ito? Bible 101. Ganda. Gustuhan mo ba? Wow. Ayan. So, for we brought nothing into this world, and it is certain we can carry nothing out. And having food and clothing, with this we shall be content. Okay. Nasa tao po kasi yan eh. Kung ikaw ay masaya kung anong meron ka, alam niyo po ba yung marunong makontento? Sila po yung mga pinakamasayang tao. Meron akong mga kilala kung madaling makontento, madaling sumaya. Sila po ang mga pinakamasayang mga tao. Pero kung ako naman naniniwala, pero pag marami ka namang blessing, naniniwala ako, unang-una, ang gawin mo sa pera, tulungan yung dapat tulungan. Pangalawa, pwede mo rin mag-enjoy ka rin sa buhay mo. Pero ikaw, alam mo sa sarili mo kung sumusobra ka na. Kung ikaw ba ay parang napupunta na dun sa addiction na parang gastos ka ng gastos, hindi rin po maganda yon, di ba? Doon papasok yung attitude na contentment. Contentment is a gift. Kasi hindi lahat ng tao nagpo-possess niyan. Ang mga tao, may kilala akong mga tao nung araw, nung simple pa lang ang buhay, medyo ibang ugali. And then, nung nagkaroon ng mga tinatangkilik sa mundo, nagbago. Actually, yun po ay isang part ng masamang attitude ng tao. Kaya, hindi po talaga dapat nating pabayaan na hindi magpasa ng salita ng Panginoon. Dahil ito ang nagbibigay sa atin ng lakas kung paano tayo mabubuhay sa bawat araw ng may kagalakan. Yan, itong Bible 101, ito po pala siya pag nakaharap yung camera niya. Okay. Ayan po siya. Yan, so dumating tayo sa mundo, sabi niya, for we brought nothing into this world, and it is certain we can carry nothing out. Saan ba kayo nakakita ng namatay na lahat ng kayamanan niya isinama sa kabaong niya? Ako naniniwala po kung maski isang tao magbilin sa mga anak niya na lahat ng pera niya isama sa kabaong niya, hindi susundin ng mga anak niya. 'Di ba? Dahil syempre, yung pera, doon ang gusto po nila eh, 'di ba? So, ano po lang diyan yung contentment mo sa buhay. Marunong kang makontento, marunong kang maligayahan. Again, yung mga tao marunong makontento, sila po ang pinakamasayang mga tao. Marunong makontento, marunong sumaya sa buhay. Okay? So yan, ganyang angulo naman tayo. Dahil ang Panginoon, ang pinakagusto po ng Lord Jesus, yung masaya po tayo. At higit sa lahat, healthy lifestyle meron tayo, pati mind natin healthy rin po. Kasi pag marunong ka makontento, I believe healthy po ang iyong mind, di ba? Dahil masaya ka, marunong kang makontento, marunong kang lumigaya. Okay? Hindi yung kung saan mo hinahanap ang kaligayahan. Ay, mga pinutol na bayabas hindi pa po masunog kasi tawag dito, umuulan pa eh. So yan, pinapatuyo muna. Naglaro. Yun, so ayun, gusto ko lang po tayo bilang mga mananampalataya ng Panginoong Jesus, naniniwala po ako, punong-puno po tayo ng contentment. Okay? Built-in na po sa atin yan. Kung akala mo wala kang contentment, nagkakamali ka. Meron kang contentment. Because you have Jesus with you, you have the gift of contentment. Biyaya ng Panginoon para sumaya lagi tayo. So marami pong salamat sa inyong panunood, and I praying na mas marami pa maging subscriber ang atin po channel na ito, para mas marami pong madala sa Panginoong Jesus. Marami pong salamat. So God bless everyone.